Posibleng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo, inanunsyo ng Department of Energy. Mahigit 100,000 pulis at force multiplier ipakakalat ng PNP para sa seguridad sa Labor Day. Heightened alert itinaas na. Nationwide job fair isasagawa sa Labor Day. Mga bakante posisyon sa pamahalaan kasama sa iaalok. Ebidensya ng NBI kaugnay ng inciting to sedition, grave threats laban kay Vice President Sara Duterte, kinwestiyon. 11 opisyal ng Pangasinan Police inalis sa pwesto dahil sa wetting. At COMELEC suffragettes wagi kontra MMDA Ladies Spikers sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 4 game. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 30, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang posibleng pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo, bunsod ng mga maagang trend sa pandaigdigang kalakalan at ang patuloy na paghina ng piso laban sa dolyar. Batay sa mga pagtansya ng industriya gamit ang MOPS data, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng piso hanggang 3 piso kada litro. Samantalang ang gasolina ay posibleng magkaroon ng adjustment na piso hanggang 2 piso kada litro. Patuloy na babantayan ng DOE ang paggalaw ng pandaigdigang merkado hanggang Biyernes upang matukoy ang pinal na adjustment na karaniwang ipinatutupad tuwing Martes. Posibleng tumaas ang presyo ng bigas pagsapit ng panahon ng anihan sa Setyembre, ayon sa Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., maaring umabot sa 60 hanggang 62 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa harvest season. Dagdag pa ng kalihim, tumaas na rin ng mahigit 50% ang presyo ng fertilizer na ngayon ay umaabot na sa 3,000 pesos mula sa dating 1,650 pesos lamang. Sa ngayon ay nasa 50 pesos per kilo ang presyo ng karaniwang bigas. Magpapakalat ang pambansang pulisya na mahigit sa 100,000 pulis at mga force multiplier para sa Labor Day. Ito ay kahit na walang namomonitor na banta sa seguridad para sa naturang araw ng paggawa. May balita si Leia Ilagan. Nakahanda na ang Philippine National Police para sa ipatutupad na seguridad sa Labor Day. Sa katunayan, mahigit sa 100,000 na pulis at force multiplier ang kanilang ipapakalat para magbantay bukas araw ng Biyernes, Mayo 1. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, iniligay na rin sa heightened alert ang PNP simula kaninang madaling araw at magtatagal hanggang May 2. Sa ilalim ng heightened alert status, suspendido ang leave ng mga pulis upang matiyak ang sapat na puwersa para magbantay. Nananatili pong walang threat na monitor ang Philippine National Police, especially ang ating mga intelligence unit. Ngunit hindi po tayo papakampante para po hindi pagpatuloy yung ating patuloy na monitoring. Kung sakasakali man at para mabigyan natin agad na aksyon o solusyon, kung sakasakali may makita po tayo na threat. Samantala, sinabi din ni General Tuanyo na 3 grupo ang nagpaabot ng plano na magsasagawa ng rally. Kabilang sa mga lugar na posibleng pagdausan ng protesta ay sa tapat ng US Embassy, University of the Philippines, Diliman, Welcome Rotonda, at sa harap ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City. Samantala, sinabi din ni General Tuanyo na walang beripikadong impormasyon ng PNP kaugnay sa sinasabing military-backed people power na plano ng ilang grupo para pabagsakin ang gobyerno.
Ang sinasabi po ng ating po GPNP na mananatili ang Philippine National Police na apolitical at hindi po makikihalo sa usaping politikal kaugnay ng nasabing issue. Magkaganon pa man, kapag tayo po ay binigyan po ng instructions na i-validate ang nasabing report, ito po ay gagampanan o tatalima po ang Philippine National Police kaugnay ng nasabing usapin. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang nationwide job fair ang nakatakdang isagawa bukas sa araw ng mga manggagawa. Ang Department of Labor and Employment, katuwang ang Civil Service Commission at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasama sa mga trabahong iaalok sa job fair bukas ang mga bakanting posisyon sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Bukod sa career opportunities sa gobyerno, magkakaroon din ng lecture hinggil sa civil service examinations at iba pang training programs para maging eligible sa pag-a-apply ng trabaho sa gobyerno. Magtatalaga ng Green Lane bukas sa mga job fair site ang Department of Education kung saan pwedeng pumila ang lahat ng mga interesadong mag-apply na senior high school graduates. Ayon sa DepEd, isang magandang oportunidad ang nasabing event upang matulungan ang mga nakapagtapos ng senior high school na agad makapaghanap at makapagsimula sa trabaho. Paalala ng kagawaran, huwag kalimutan dalhin ang valid credentials at agahan ang pagpunta sa mga itinalagang venue ng job fair. Ngayong iisa ang desisyon ng bawat miyembro ng House Justice Committee na may sapat na batayan ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Tiwala rin ang ilang mambabatas na madali itong makakausad sa plenaryo at tuluyang maiaakyat sa proper hearing sa Senado. May balita si Evan Alvarez. Bubuuin na ng House Justice Committee ang kanilang committee report na naglalaman ng kanilang findings matapos ang 4 na hearing proper para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng unanimous decision na may probable cause ang 2 complaint sa darating na Lunes, May 4, kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kamara. Muling magpupulong ang Justice Committee upang aprubahan ang committee report at resolution na may kalakip na articles of impeachment. Para kay House Justice Chairperson Jervy Luistro, posibleng sa May 11 naman ito pagbotohan sa plenaryo. Si Justice Committee member, endorser ng isa sa complaint at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, tiwalang susuportahan ito ng House lawmakers. Pag unanimous sa committee, ay madali-daling kunin na yung required number of votes. 1/3 is about 105 or 106. So naka 53 na po, at least sa committee level. So, ilan na lang ang kulang? Upang makatungtong sa impeachment court sa Senado, kailangan munang pumabor dito ang nasa 1/3 o 106 mula sa 318 na mambabatas. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, kumpiyansang makukuha ang ganitong numero at hindi rin magtatagal ay maiisumite ang articles of impeachment sa Senado at mauumpisahan na ang formal na paglilitis. Sa tingin ko, there will be smooth sailing sa plenary, and I would expect that the articles should reach the Senate within this May, itong darating na buwan. Samantala, positibo rin ang pananaw ng panig ng mga complainant. Anila hindi pa tapos ang laban, ngunit nasa tamang direksyon ang mga nangyayari upang tuluyang marating ang ninanais na pagpapanagot sa umano'y nagkasala sa taong bayan at sa bansa. Pero po kung sa boxing pa, parang first round, second round, third round, we got several knockdowns. So we are expecting to win this battle. We are expecting for the articles of impeachment to be transmitted to the Senate so that the Senate can finally proceed forthwith immediately to trial. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kinuwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagpresenta ng National Bureau of Investigation o NBI sa House Justice Committee kahapon ng mga ebidensyang video kaugnay ng reklamong inciting to sedition at grave threats laban kay VP Sara. Iginiit ni Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ni VP Sara para sa NBI complaint ng curated, splice, wala sa context, opinyon at haka-haka ang resulta ng investigasyon. Ang pagdinigan niya kahapon ng Kamara ay isa lamang fishing expedition o paraan para makakuha ng impormasyon laban sa pangalawang Pangulo. Sasagutin na lang anya nila sa tamang mga forum ang reklamo laban kay VP Sara kung saan iginagalang ang rule of law. Nakausap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang French Ambassador at Chargé d'Affaires ng Czech Republic sa Malacanang kahapon. May kaugnayan ito sa hakbang ng pamahalaang Pilipinas na mapauwi ng bansa si dating Congressman Zaldico. May balita si Nel Mariboho. Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina French Ambassador Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tensin sa Malacanang kahapon. Ito ay matapos makumpirma na wala na sa kustodiya ng Czech si dating Congressman Zaldico at base sa impormasyon na mula sa Department of Foreign Affairs ay nasa France na ang dating mambabatas dahil sa pending asylum application. Ayon sa Presidential Communications Office, sa naganap na pulong, ipinahayag ni PBBM ang kanyang pagkadismaya sa nangyari kay Zaldico na sa kabila ng pagsisikap ng Pilipinas ay nananatili pa ang dating mambabatas sa Europe. Hiniling ng Pangulo sa Chargé d'Affaires na magbigay ng dagdag na impormasyon sa nangyari kung bakit nakaalis sa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Umaasa si PBBM sa lalong pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa France at Czech Republic, partikular na pagdating sa police, legal at judicial cooperation para na rin sa agarang pagbabalik sa bansa ni Ko. Ayon naman sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, dapat na gumawa ng hakbang ang gobyerno para harangin ang asylum petition ni Ko. Part of the asylum petition process, didinigin ng authorities ng France kung meron nga bang mga opposition. No? Di ba? Kasi one of the grounds para i-reject yung petition is kung may criminal record or fugitive yung petitioner. So, dapat yung bansa natin, through the proper authorities, probably DFA, should make official representations na itong taong to, pugante. Hinahanap ng batas for, by the way, for very, very serious crimes of corruption. Una na ring sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi manghihimasok ang Pangulo sa magiging desisyon ng France sa hiling na asylum ng dating kongresista. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nailipat na sa kustodiya ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue o BIR ang 19 na mamahaling sasakyan na pagmamay-ari ng kontrobersyal na mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa BIR, tinatayang aabot sa 8 bilyong pisong buwis ang sinasabing dapat na mabayaran mula sa mga sasakyang ito. May report si Ryan Lacanlale. Na-turn over na kahapon ng Bureau of Customs sa Bureau of Internal Revenue ang 19 na mamahaling mga sasakyan na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Gayon din ang kanilang kumpanya na St. Gerard Construction. Ito ay sa bisa ng warrant of seizures at constructive restraint, kaugnay ng isinasagawang tax investigation at collection proceedings laban sa mag-asawang kontraktor. 15 sasakyan ang nakapangalan sa mag-asawang Pacifico Diskaya II at si Sara Diskaya ang isinasailalim sa constructive restraint. Paliwanag ng BIR, isa itong legal na hakbang upang mapanatili at maprotektahan ang mga ari-arian habang isinasagawa ang investigasyon sa kanilang mga kaso hinggil sa pagbabayad ng buwis. 4 naman na iba pang sasakyan ang isinailalim sa constructive seizure.
kaugnay ng umiiral na tax assessment laban sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Layunin ng hakbang na mapanatili ang mga ari-arian habang tinitiyak na makakakolekta ang gobyerno ng tamang buwis. Doon sa mga subject to the warrant of seizure, then that will go through the process of auction para maging collection. Doon sa distraint naman, basically hindi pwedeng galawin yung mga sasakyan dahil nga may ongoing tax audit case na in the event na pag naging final po yun po yung pwedeng gamitin para ma-fulfill yung kanilang obligation sa gobyerno po. Noong 2025, nagsampa ang BIR ng mga kasong kriminal sa Department of Justice laban sa mga diskaya dahil sa mahigit 7 bilyong pisong halaga ng hindi nabayarang tax. Naniningil din ang BIR sa St. Gerard Construction ng halos 1 bilyong pisong deficiency tax liability. Paliwanag ng ahensya, bahagi ito ng kanilang kampanya laban sa tax evasion at pagprotekta sa koleksyon ng pamahalaan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kawalan ng pambayad sa cloud server space ang itinuturong dahilan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kaya't napilitan silang mag-disable ng 12 digital systems ng pamahalaan. Paliwanag ng DICT, bukod sa Digital National ID, mayroon pa silang minamantini na 28 platforms na nakakarga sa iisang cloud services. Dahil sa pagdami ng gumagamit nito, kailangan nilang magdagdag ng space na hindi na nila nagawa dahil sa kawalan ng pondo. No, is it because wala kayong pambayad ng cloud, ng cloud server space? Opo, yun po yung reality po, Mr. Chair. So, how much money are we talking about na nagkulang kayo, na hindi nyo mabayaran yung mas mataas na subscription level? Na-request na po namin ito, Mr. Chair. Ang nangyari po, may budget pong binigay, Mr. Okay. Chair. Around 500 million po para mahiwalay po ang Digital National ID. GAA po ito ng 2025 pa. Oh. Kasi na-expect na po namin po yung surge ng gamit po. Hindi po na-release po yung pong 2025 po sa amin dahil po ang one of the reason that time is hindi kasi na-hit po yung BUR po ng DICT. So because of that reason, hindi po na-release po yung budget sa amin. Ba't ninyo ho ito nabigyan ng pondo? Nasagaan naman po yan. Mr. Chair, we're looking at our releases and as far as DICT is concerned, 90% of their appropriation has already been released. For 2025? For 2026 as well. Dahil sa magkasalungat na pahayag ng dalawang ahensya, inatasan ni Senator Bam ang mga ito na mag-usap upang maisaayos ang naturang serbisyo ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 91 million ang bilang ng mga Pilipinong may Digital National ID batay sa datos na ibinahagi ng DICT. Maaring umabot sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate na maitatala sa buwan ng Abril ngayong taon. Base ito sa month-ahead inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Epekto ito ng mataas na presyo ng langis, pagtaas ng presyo ng mga bilihin gaya ng bigas, isda at karne. Gayon din ang pagtaas ng singil sa kuryente at pagbaba ng halaga ng piso. Noong buwan ng Marso, nasa 4.1% ang naitalang headline inflation. Suspendido bukas, May 1, ang pagpapatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng expanded number coding scheme sa Metro Manila. Dahil ito sa paggunita ng araw ng paggawa o Labor Day bukas na isang regular holiday. Otomatikong sinususpinde ng MMDA ang number coding scheme tuwing regular at special non-working holidays.
Samantala, itinanggi ni House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albi Benitez ang ulat na ginagamit ang pondo sa mga congressional district para makakuha ng impeachment votes laban kay Vice President Sara Duterte. Isang araw ito matapos makakita ng probable cause ang House Justice Committee para i-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. May ulat si Rosalicos live. Rosalie, ano yung detalye nito nung pahayag ni Deputy Speaker Benitez? Ni House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albi Benitez ang aligasyong may inaalok na pondo para sa mga kongresista kapalit ng kanilang boto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang ang House Deputy Speaker sa 53 bumotong House Justice Panel members nakakita ng probable cause para umusad ang proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din sa Partido Federal ng Filipino o PFP na partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Benitez. Wala akong natanggap, wala akong narinig, walang nagsabi sa akin ng ganyan. In fact, ang nirereklamo namin is ang bagal ng labas ng pera sa national government dahil hanggang ngayon, I heard underspending pa tayo ng 200 billion. So, in the light of the current crisis, dapat baliktad. Dapat po tayo gumagastos. Pero pagdating po sa amin, sa mga district funds, wala po akong ganyan, wala akong natanggap. Kahapon, naglabas ng pahayag sa kanyang social media page ang kapatid ng Vice Presidente na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Anya, may mga nagtatawag na raw sa mga Chief of Staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang pondo ng kanilang distrito. Itinanggi rin ito ni Deputy Speaker Benitez. Walang ganun. Kaya ako nandun at naniniwala ako na yung impeachment is one way of ensuring na ang standards ng mga public officials pagdating sa public service ay talagang pinakamataas na pupupwede. Maging si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro itinanggi ang aligasyon ni Congressman Duterte. Anya, wala siyang na-encounter na tumatawag na sino man maging sa kanya o sa kanyang Chief of Staff kaugnay ng support sa impeachment process. Gate pa nito, impartial ang House Justice Committee at independent. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Sa desisyon ng Korte Suprema na inilabas kahapon, nilinaw ng hukuma na ang salitang forthwith na nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Konstitusyon ay nangangahulugang sa loob ng makatwirang panahon o within a reasonable time. Ang terminong ito na tumutukoy sa kung kailan dapat magsimula ang paglilitis ng impeachment sa Senado ay maaaring maging mas mahaba o mas maikli, depende sa mga sirkumstansya ng bawat kaso. Ang paglilinaw ng SC ay bahagi ng pagbasura sa petisyon ni Catalino Generillo Jr. na naglalayong pilitin ng Senado na agad na magpulong bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa korte, bagaman may itinakdang bilang ng mga araw ang konstitusyon para umaksyon ang House of Representatives, walang tiyak na time frame na ibinigay para sa pagsisimula ng trial sa Senado. Dahil dito, ang pagtatakda ng oras para sa paglilitis ay nasa ilalim ng diskresyon ng Senado upang makagawa sila ng mga kinakailangang paghahanda. Sa ibang balita, muling nagpatupad ng reshuffle ang Philippine National Police sa ilang matataas na opisyal. Kasama sa inilipat ng pwesto ay si Police Brigadier General Jason De Guzman. Si Brigadier General De Guzman ay inilagay sa Directorate for Personnel Records and Management mula sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region. Pinalitan naman ito sa bar ni Police Brigadier General Christopher Abesia mula sa Headquarters Support Service. Habang si Police Brigadier General Manuel Abrugena naman ang itinalaga sa HSS kapalit ni Brigadier General Abesia.
Si Abrugena ay dating nakatalaga sa Office of the Chief PNP. Inalis sa pwesto ang 11 opisyal ng Pangasinan Police. Ito'y dahil sa umunoy kapabayaan sa pamamayagpag ng weteng sa lalawigan. Ang detalya hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano-ano ang mga ranggo ng mga pulis na yan at ano ang nagawa nilang pagkakamali? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang mga natanggal sa pwesto ay may mga ranggong Police Colonel, Police Lieutenant Colonel, Police Major at Police Captain. Busod ito ng kabiguan na maabot ng mga opisyal ang target na accomplishment sa PNP at ang sinasabing operasyon ng iligal na sugal sa lalawigan. Ella, hindi nga nakaligtas sa ginawang internal cleansing sa hanay ng pambansang pulisya ang 11 opisyal ng Pangasinan Police. Inalis ang mga ito sa pwesto dahil sa kapabayaan sa kanilang tungkulin. Kabilang sa 11 opisyal nga ay ang Colonel, 5 Police Lieutenant Colonel, 3 Major at 2 Police Captain. Bukod sa hindi naabot ng mga pulis ang kanilang target na accomplishment, na mayagpag din daw ang sugal sa Pangasinan kung saan nasa 170 individual ang naaresto sa isinagawang raid ng National Bureau of Investigation. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police General Police Brigadier Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, epektibo ang relief order ng mga opisyal nitong April 27 dahil sa kanilang lapses sa tungkulin. Kasama sa inalis sa pwesto ang direktor ng Pangasinan Police Provincial Office. Tanggal din sa pwesto ang mga chief of police sa bayan na nagkaroon ng weteng. Ang mga opisyal ay kasalukuyang inilagay sa Personnel Holding and Accounting Unit dito sa loob ng Campo Crame. Sa nangyaring raid, Ella, pinakamaraming nahuli ay sa San Carlos City na may 49 na weteng financier at operator. 40 suspect naman ang nasa kote sa bayan ng Rosales, 34 na wetting personnel at operator naman ang na-corner sa bayan ng Calasiao, 31 sa Ordaneta City at 25 naman sa bayan ng Manawag. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue hinggil sa kumakalat na pekeng BIR letter na gumagamit ng pangalan ni Commissioner Charlito Martin Mendoza. Sa advisory na inilabas ng BIR kahapon, ipinakita nito ang sample ng peking sulat kung saan nakasaad ang BIR guidance hinggil sa full refund agreement at nag-aatas na magbayad ng umano'y tax obligations. Paglilinaw ng BIR, peke ang dokumentong ito na layon lamang na makapanloko at makapangikil ng pera mula sa ating mga kababayan. Payo ng BIR maging mapanuri sa mga ipinipresentang dokumento ng sinuman at makipagtransaksyon lamang sa mga official channel ng BIR. Hindi muna pinayagang magbalik operasyon ang ice factory na pinanggagalingan ng ammonia leak sa Caloocan City kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kailangan munang maipacheck ang mga equipment na dapat ayusin upang maiwasan na maulit ang insidente. Samantala, matapos na matiyak na wala ng amoy ng ammonia, pinahihintulutan na rin ang mga residente na nakatira malapit sa planta na bumalik na sa kanilang mga bahay. So ang reading natin sir, fortunately naman maganda naman sir naging result, 0-0-0 na. That's why sir, nagbigay na rin kami ng instruction sa ating kasamahan sa barangay na pwede na pong pabalikin yung mga evacuees natin sa kanilang mga tahanan. So, wag muna silang mag-ooperate unless may ipacheck po sa mga technician nila at saka sa mga maintenance nila yung mga equipment na dapat ayusin. Pinagbabayad danyos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kumpanya ng nasunog na bus sa EDSA Ortigas noong isang linggo. Nakasaad sa ipinadalang demand letter ng DPWH sa LS8 Tourist Transport Corporation na dapat sagutin ito ang pagpapakumpuni ng pinsalang tinamo ng isang bahagi ng EDSA Ortigas Interchange dahil sa insidente. Ayon sa ahensya, na-expose sa sunog ang ilang critical na structure components
partikular na ang tulay na papunta sa Green Hills. Kabilang sa pinababayaran ay ang mga gastos sa pagkukumpuni at rehabilitasyon at ibang interventions upang pang-engineer maibalik sa dati ang naturang infrastruktura. Bukod pa ang ibang karagdagang gagastusin para makumpleto ang detalyadong pagsisiyasat sa istruktura at implementasyon para sa permanenteng remedial works. Magsisimula ng maglayag ngayong araw ang ika-4 na civilian mission ng grupong Atin Ito Coalition patungong West Philippine Sea. Target ng grupo na magsagawa ng iba't ibang programa para sa mga residente ng Pag-asa Island. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba ang mga naka-line up na aktibidad ng grupo sa kanilang civilian mission? Ella, bukod doon sa pamamahagi ng tulong sa mga residente, magsasagawa ng concert at iwawagayway yung bandila ng Pilipinas sa Pag-asa Island sa pamamagitan yan ng jet ski. Magsisimula ng maglayag ngayong araw mula Pier 15 sa Manila South Harbor ang barkong MV Kapitan Felix Oca na magsisilbing pangunahing sasakyang pangdagat ng ika-4 na civilian mission. Layunin nito na maghatid ng pagkain at supply ng krudo sa mga residente sa Pag-asa Island. Bahagi rin ng kanilang aktibidad ang medical outreach program at isang community concert para sa mga residente doon. Isasagawa rin ang isang jet ski flag ride sa paligid ng Pag-asa Island bilang mapayapang pagpapahayag ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Akbayan Party Representative Dada Kiram, na kasama rin sa misyon, handa siyang tuparin ang matagal nang pangakong pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng jet ski ride. Isasagawa nila ang misyon 1 linggo bago ang 48th ASEAN Summit na host ng Pilipinas kung saan isa sa tatalakayin ang West Philippine Sea. Ayon kay Atin To Civilian Mission Commander Rafaela David, malinaw ang kanilang mensahe na nais iparating sa mga leader na dadalo sa ASEAN na ang West Philippine Sea ay mahalagang bahagi ng ating bansa at lugar ng kapayapaan at pagtutulungan. Dagdag pa niya, isa rin itong anyo ng bayanihan upang matulungan ang mga residente at mangingisda na apektado ng pandaigdigang krisis sa langis. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pagsusunog ng tanso sa abandonadong bahay ang itinuturong dahilan sa panibagong sunog na sumiklab sa Nia Road sa Quezon City kaninang madaling araw. Batay ito sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Quezon City ayon sa pamahalaang lungsod. Inihiling ng QCLGU sa publiko na huwag magpakalat o huwag magkalat ng impormasyong sinadya ang sunog. Nasa higit 1 buwan pa lang nang huling magkaroon ng malaking sunog sa Nia Road noong Marso. Tinatalakay ngayong araw sa Senado ang isa sa matagal ng issue sa labor sector ng illegal recruitment. Layon ang pagdinig na mapagtibay ang mga batas na poprotekta sa mga Pilipino manggagawang nais mag-ibang bansa. Mula sa Senado, may detalye si Jed Naresina live. Jed, anong modus itong mga illegal recruitment agency para makapambiktima ng mga nais magtrabaho abroad? Ella, papangakuan nila ng trabaho sa ibang bansa ang isang individual kung saan eengganyohin nila ang mga ito ng malaking sweldo at kadalasan pagdating ng mga na-recruit sa abroad ay iba sa ipinangako ang kanilang madaratnan. Tinatalakay ngayong araw ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang matagal ng problema sa sektor ng paggawa na illegal trafficking. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo, sila hindi nababawasan ang bilang ng mga biktima sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan. Binigyang diin ng senador na mas prone o madaling mabiktima ang mga Pilipino sa panahon ng krisis dahil sa matinding pagnanais na makaahon sa hirap ng buhay. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo. Marami pong OFW ang napauwi nang wala sa oras.
Maraming negosyo ang naghihirap at napipilitang magbawas ng operations o magsara na lang. Kabuhayan ng isang pamilya ang nakataya, kaya naman talagang malaking problema itong kinaharap natin ngayon. And while every Filipino deserves decent employment, hindi po ito ang realidad. Kaya naman madami nga sa atin ang nangibang bansa para magkaroon ng maayos na hanap buhay. Pero kapag ang tao ay kapit sa patalim, kahit hindi legal na trabaho ay pinapasok. O di kaya madaling pumapatol sa mga inaalok na trabaho ng mga illegal recruiters. Kaugnay nito, hinimok ni Senator Tulfo ang mga kinauukulang ahensya na mahigpit na bantayan ang social media kung saan madali at talamak-aniya ang mga illegal na recruitment. Paliwanag ni Senator Tulfo, hayagan ang post ng iba kaya dapat ay madali na lang sa mga ahensya ng pamahalaan na matrack ang mga ito at ma-take down agad. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW at National Bureau of Investigation o NBI na may mga tauhan silang nakamonitor sa social media para sa mga illegal na recruitment agency. Ella, sa ngayon, ongoing pa rin yung pagdinig ng Labor Committee dito sa Senado kung saan kasama sa mga natalakay na ay kung paano na monitor naman ng Bureau of Immigration yung mga individual na posibleng biktima ng human trafficking na nangingibang bansa. At ayon sa BI, hindi madali nila yung pag-monitor dahil ang mga karamihang nabibiktima ay kompleto naman sa requirements, pero tiniyak nila na patuloy yung training na ginagawa nila para maiting yung monitoring doon sa mga ganitong sitwasyon. Ayan, muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Dalawang aktibidad ng Mayon Volcano ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayong araw. Una ay ang lava effusion kaninang alas 2:15 hanggang alas 2:17 ng umaga. Pangalawa naman ay strombolian activity o mahinang pagsabog dakong alas 9:01 ng umaga. Ito na ang ika-115 araw na tuloy-tuloy na may aktibidad ang Mayon Volcano. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Sinuri ng mga otoridad ang mga proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Secure Program sa bayan ng Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security at kabuhayan ng mga pamilya sa komunidad. Layunin ng aktibidad na masiguro ang maayos na implementasyon ng mga proyekto at mapatatag ang mga hakbang laban sa kakulangan sa pagkain sa mga pamayanan. Sa monitoring, sinuri ang mga proyekto ng mga benepisyaryo tulad ng gulayan, fish pond at pag-aalaga ng mga hayop na direktang makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Umaabot sa 500 benepisyaryo mula sa Barangay Madia at Barangay Dapiawan ang kasali sa programa. Sinimula na ngayong araw ng Department of Labor and Employment at ng Local Government Unit ng Bulacan ang Pre-Labor Day Job Fair sa probinsya. Nasa 2,000 trabaho ang alok sa mga job seeker. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta yung sitwasyon dyan at marami na bang mga Bulakenyo ang naghahanap ng trabaho? Yes, magandang tanghali aga dito sa lugar ng isang mall. Ginanap itong Pre-Labor Day kung saan nga ay marami na nga yung mga nag-aaplikante ngayon dito nag-a-apply ng kanilang mga trabaho. Lalo na ngayon na talagang nangangailangan talaga sila na magkaroon ng hanap buhay, lalo na ngayong bakasyon. Isang araw bago ang pagdiriwang ng 124-year celebration ng Labor Day sa bansa. Nauna na ang Dole Bulacan at provincial government na magsagawa ng Pre-Labor Day Job Fair sa mga Bulakenyo. Ayon kay Egbert Robles, Provincial Public Employment Service Office of FES, isang paraan ito para maaga silang mag-apply ng trabaho. Sakaling di sila tawagan o pasok, ay pwede pa rin silang mag-apply bukas, Labor Day.
Mas maganda rin yung may pre-labor kasi kapag hindi sinuwerte ngayon, may pag-asa pa bukas. Isipin mo kung sabay-sabay siya, pinili mo to, tapos makawala ka ng time para makapunta sa San Jose del Monte or dito sa Malolos. So ngayon, pwede kang, kung sakaling hindi ka nagtagumpay ngayon, malaman mo kung ano rin yung kakulangan mo. Tomorrow, meron ka pang second chance. Ngayong araw, target ng Department of Labor and Employment o DOLE Bulacan na makapag-hire ng aabot ng 2,000 na empleyado para sa mga lokal na trabaho, habang nasa 100 naman ang inaasang maipadala sa ibang bansa, partikular itong Europa. Kabilang sa mga aplikanteng nakilahok sa job fair ay si Napoleon Aricayos, isang graduating student na ngayon pa lamang susubok na mag-apply ng trabaho. Ayon sa kanya, malaking bagay na makakuha ng trabaho upang makatulong sa kanyang mga magulang at makapag-ipon na rin para sa kanilang pamilya. Experience. Ayun nga po, experience lang naman po. So, for salary po, di ko pa naman po siya tinitignan na kailangan ganito agad yung halaga. And okay naman po ako sa minimum din. Ako po kasi gusto ko na din makaipon and mag-start din po ng business ko. Kaya, ayun, kailangan ko sa magulang din. Samantala, magpapatuloy hanggang alas 5 ng hapon ang pre-job fair, habang sa araw ng Labor Day ay sabay-sabay namang isasagawa ang job fair sa SM Marilao at sa San Jose del Monte City. Inaasahan naman ng DOLE na mas marami pang Pilipino ang makakakuha ng trabaho sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatibo. At sa mahigit 1,000 na nga yung mga nag-a-apply ngayon ng trabaho dito sa isang mall, na narito sila sa mall, at inaasahan na rin na sana nga ay marami rin ang mabigyan ng trabaho, lalo na ang target ay 2,000 yung mabigyan ng trabaho ng mga aplikante ngayong araw dito sa pre-job fair. At yan, muna ang ating latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Formal nang ideklara ang persona non grata ng Municipal Council ng Toboso Negros Occidental ang CPP-NPA-NDF matapos ang madugong engkwentro sa barangay Salamangka na ikinasawi ng 19 na iniuugnay sa New People's Army. Nagkaisang aprubahan ng Sangguniang Bayan ng Toboso ang Resolution 077-2026 na nagdedeklara bilang persona non grata o hindi katanggap-tanggap sa bayan. Nakasaad sa resolusyon na layunin nito na ipakita ang mariing pagkondena ng lokal na pamahalaan sa insurgency at pagpapatibay ng suporta sa mga peace-building initiatives at makatarungang pamamahala. Ipapadala ang kopya ng resolusyon sa Office of the President, Department of the Interior and Local Government, Pamahalaang Panlalawigan ng Negros Occidental, AFP, PNP at iba pang concerned agencies. Formal nang binuksan ng lokal na pamahalaan ng Albay ang bagong hospital sa Batan Island sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Nasa 19 na barangay sa isla ang tiyak na mabibigyan ng serbisyo ng ospital. May report si Ryan Salatandol live. Ryan, ano-ano yung mga serbisyo ang maaaring ma-avail sa hospital na ito? Simula na nga kahapon ang mga serbisyo na dito sa Batan Island Infirmary Hospital. Kasama dito ang medical at dental services, x-ray services at mga laboratory services at iba pa na handog para sa ating mga kababayan sa isla ng Batan. Aga opisyal nang binuksan ang Islang Infirmary Hospital sa isang island barangay sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Pinasinayaan ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Governor Novernosan ang Batan Island Infirmary Hospital kahapon. Kasabay ng pagbubukas ng bagong tayong ospital, ang mga serbisyong gaya ng outpatient department, pharmacy, laboratory services, prenatal services, dental services, medical consultation at x-ray services. Mayroon ding mga medical personnel kagaya ng mga nurse, radiologist at 3 medical doctors na natututok
sa pangangailangan ng mga pasyente. Target ng ospital na makapagserbisyo sa 19 na barangay sa Isla ng Batan sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Ang pagbubukas nito ay matagal nang pinapangarap ng ating mga kababayan sa Isla ng Batan sa Rapu-Rapu, Albay dahil malaking tulong ang mga serbisyong ito sa mga mamamayan doon na hindi na kailangan dalhin pa sa mainland ng Legazpi City na aabot sa 2 oras ang biyahe at sa 1 oras ang biyahe sa dagat para magabot lamang ang ating mga kababayan dito sa Batan Island. Yan muna latest live mula dito sa Tabaco City, Albay. Balik tayo. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Sumuko na sa mga otoridad ang dating Federal Bureau of Investigation Director na si James Comey. Si Comey ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa umunay pagbabanta sa buhay ni US President Donald Trump. Nag-ugat ito sa kanyang Instagram post ng mga larawan ng Seychelles noong 2025 na nakahanay upang mabuo ang imahe ng mga numerong 8647. Ang 86 ay slang term para sa salitang get rid of, habang ang 47 naman ay ipinapalagay na pinatutungkulan kay Trump na ika-47 Pangulo ng Amerika. Pinabulaanan na ni Comey ang mga alegasyon at iginiit na hindi niya alam ang kahulugan ng mga numerong ito. Para sa kanya, politika ang dahilan ng pagsasampa ng kaso. And this won't be the end of it. But nothing has changed with me. I'm still innocent. I'm still not afraid. And I still believe in the independent federal judiciary. So let's go. Ipinanawagan ngayon sa Australia ang reforma sa paggamit ng baril at mas mahigpit na seguridad para sa Jewish holidays at iba pang Jewish festival. Kaugnay ito ng Bondi Beach shooting na nangyari noong nakaraang Disyembre. Sa darating na Mayo, may mga nakatakdang Jewish activities sa Australia. Sa pagpapatuloy ng umiinit na tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, nagpakita ng matinding diskarte ang Pag-ibig Fund Ladies Smasher upang kontrahin ang oportunidad ng DFA sa isang reverse sweep win. Samantala, redemption win naman para sa BFP Lady Firefighters mula sa naging setback sa nakaraang laro habang nagpakita naman ng katatagan ang Comelec Suffragettes matapos ang isang 3-0 sweep win. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Napuno ng aksyon, diskarte at abilidad ang naging game sa UNTV Volleyball League kahapon. Sa first game ng Comelec Suffragettes kontra MMDA Lady Spikers, isang dominasyon mula sa umpisa hanggang dulo ang ipinamalas ng Comelec sa game. Sa unang set, agad na ipinakita ng Comelec ang kanilang bilis, pulidong depensa at opensiba upang mawala ng pagkakataon ang MMDA na makasingit sa laban. Mabilis na tinapos ng Comelec ang unang set sa score na 25-8. Pagdating sa ikalawa at ikatlong set, mahigpit ang kontrol ng Comelec sa daloy ng laro. Bagamat nagpakita ng determinasyon ng MMDA sa mga huling bahagi ng set, kinapos pa rin ng koponan at bigong mapigilan ang momentum ng Comelec. Hanggang sa tuluyan ng naisara at naipanalo ng Comelec ang natitirang dalawang set sa score na 25-12 at 25-19. Itinanghal namang best player of the game si Red Tobias mula sa kanyang 9 attacks, 1 service ace na nagresulta ng 10 puntos. Kahit sino naman, regardless naman kung sino yung kalaban namin, pinag-aandaan namin yon. Service receive, defense, and atake namin, nagmamatter lang, depende sa kung sino yung kalaban namin, kung sino yung itatapan namin sa rotation namin. Pero yung preparation, same pa rin, walang pinagkaiba. Makapigil hininga naman ang naging sagupaan sa pagitan ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra DFA Emissaries matapos abutin ng 5 set ang laro. Sa unang set ng game, kalmado at malinis ang naging execution ng Pag-ibig Fund sa kanilang laro. Kontrolado at maagang nakuha ng koponan ang momentum sa game na nagpanalo sa kanila sa first at second set sa score na 25-17 at 25-18. Subalit sa ikatlong set, tila naging kampante ang Pag-ibig Fund Lady Smashers
dahil sa 2 puntos na dominasyon nito. Ang dapat sanang straight win na para sa kupunan, nasungkit pa ng kalaban. Uminit ang performance sa court ng DFA emissaries at muling binuhay ang kanilang tsansa at momentum sa game. Hindi lamang basta naagaw ng DFA ang laro dahil umabot pa sa extended plays ang laban. Hindi naman sumuko ang Pag-ibig Fund at sinikap na maipanalo ang game. Subalit sa kabila ng dikitang puntos at intense na labanan sa court, nagwagi pa rin ang DFA sa set 3 ng game sa score at 28-26. Sa ika-4 na set, nagmistulan ng turning table ang daloy ng game at tuluyan ang nag-shift ang momentum sa panig ng DFA emissaries. Mas naging agresibo ang koponan sa kanilang atake, depensa at opensiba hanggang sa magtapos ang 4th set sa score na 25-19. Muling nasubok ang composure ng diskarte at stamina ng dalawang koponan sa critical set. Sa kabila ng pagod, bunsod ng walang humpay na rallies at haba ng game, nagpakita ng determinasyon ng dalawang koponan na maiuwi ang panalo. Sa hinaba-haba ng game, muling ipinamalas ng Pag-ibig ang kanilang lakas hanggang sa tuluyang naselyuhan at maipanalo ang 5th set sa score at 15-12. Itinanghal namang best player of the game si Cari Pronuevo mula sa kanyang 16 attacks, 5 blocks at 2 service aces na nagresulta sa score at 23 points. Ayun, papasok na po tayo ng quarterfinals. May isang game na lang po kami against DNR. Pinagtatrabahuan po talaga namin to para makuha po namin yung momentum po namin papunta ng quarterfinals. So, lalaban pa ulit kami ng DNR. Maghahandaan po namin para magpasok namin doon. High moral po kaming lalaban sa quarterfinals. Mula sa matinding pagkadismaya at emotional setback sa naging laban ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers noong nakaraang game, mas naging determinado ang BFP na makipagtagisan sa AFP Lady Gunner upang makabawi sa laro. Sa unang set, walang pag-aalinlangan ang naging laro ng Lady Firefighters kung saan maingat ang kanilang execution at gumawa ng solidong depensa na agad naghatid sa kanila para maipanalo agad ang unang set sa score at 25-18. Sa second set, nagpamalas man ng skills at diskarte ang AFP upang tangkaing sumabay at baligtarin ang sitwasyon, subalit na natiling kontrolado ng BFP ang daloy ng game at hindi na binigyang pagkakataon ng Lady Gunner na makaabante pa sa scoring. Bagamat nagpamalas rin ang dalawang koponan ng matitinding rallies sa net, hindi naman nagpakakampante pa ang BFP at agad nang tinuldukan ng laban sa isang 3-0 sweep win sa score at 25-17 at 25-18. Itinanghal namang best player of the game si Jelly Villanueva mula sa kanyang 7 attacks at 3 service aces na nagresulta ng 10 puntos. Ang sabi ko lang, gawin lang nating motivation yung pagkatalo natin. So hindi tayo talo doon kasi may mga learnings kami na nakuha doon sa laro na yun. Actually, dito namin binibase kung aangat kami or bababa. Sa pinakita nila, maganda. Kaya naman patuloy na abangan ang tumitinding diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa May 13 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra DENR Lawin Spikers sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susunod nito ng paghaharap ng MMDA Lady Spikers kontra DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 10, versikulo 4 na nagsasabi, "Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri.
Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.